Okay, so ngayon pong gabi, tayo po ay dadako na naman sa salita ng Diyos at tayo po ay muling aasa sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sana po ay samahan niya po tayo, kahabagan niya po ako, kayo, tayong lahat, at nawa ay ibubuhos niya sa atin ngayong gabi ang kanyang katotohanan, ang kanyang kalooban. At ang ating pong magiging topic for tonight ay nasa huling bahagi ng John chapter 17. At ang specific po nating Bible verse ay makikita sa talata pong 24 and 26. So samahan niyo po ako mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Self, okay, and then pagkatapos, Jesus' prayer for His disciples, at last night ay ang kanyang Jesus prayers for all the believers, pero hinati po yan natin, at ngayon po ang huling bahagi ng John chapter 17. And tonight, mga kapatiran, ang akin pong focus ay, ang akin pong tema, pinamagatan ko po na Prayer Focus Reveals Heart. So, dyan pa lang po mga kapatid sa aking tema ay mapapansin na po natin ang, kung baga sa pagkain, yung sustansya, na po yung outcome ng akin pong pag-analyze dito po sa John chapter 17, verses 24 to 26. So binasa ko po ito ng binasa, inaral ko po ng inaral, at ito po ang kinalabasan na tema na ang kung saan nakafocus ang ating prayers ay yun ang nagre-reveal ng ating puso. At yan po ay nakita natin dito kay Lord Jesus Christ, kaya po napakaganda po nito mga kapatiran. At ang prayer po natin, sana po gabayan tayo ni Lord ngayong gabi, maintindihan po natin talaga yung malalalim na prayer. Kasi po maraming nagpe-pray ngayon, masyado pong selfish, masyadong personal, masyadong earthly, yan po, masyadong temporal, ganyan po ang mga prayers ng mga tao ngayon. Self-centered, ika nga. Minsan nagpe-pray pa sila na parang ang Diyos po ay, ang tingin po nila parang sugar daddy. Pero ngayong gabi, sa tulong po ni Lord, ng Holy Spirit, sana'y maipaintindi niya sa atin yung klase ng prayer that really matters. Yung prayer na matatawag nating noble, acceptable kay God, pleasing, ayan po. So ito pong Bible study natin ngayong gabi, itong aking Bible preaching na ito, sana po will bring us closer to the will of God. Hindi po sayang ang gabing ito mga kapatid, maniwala po kayo. Kung kayo ay, may mga nagsabi kasi sa akin na, Pastor Jim, nagmamadali po akong umuwi para makapakinig, hindi po yan sayang. Because God knows your heart, yung lahat ng effort natin, kay Jesus Christ, tapos ay in favor sa ating kaluluwa, hindi po yan matatawag na futile exercise. Hindi. Natatandaan ko rin yan nung araw, nung bago akong born again, ganyan din po ako mga kapatid. Lahat ng, kung may mga overtime, talagang denied po yan kasi may hinahabol po ako mga programa sa radio noon. Kaya po talagang pagpapatibay, paglilinang ng kaluluwa, pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, yan po. Kaya sa gabing ito mga kapatid, just relax. Okay? At pahinga lang po kayo kahit nakapikit ang mata, pero yung puso't isip at tenga talaga nakikinig ng words of God.
So ang question ko tonight, mga kapatid, ay ganito po ang pagkakaayos. How did Jesus show His heart? Paano ipinakita ni Lord ang kanyang puso sa prayer na ito? Pakinggan niyo po maigi ha, mga kapatiran. Kahit na ngayong gabi, makakuha lang kayo ng 3-4 na spiritual gems. Yan po ay, ano po yan? Yan po ay investment na po natin yan. Unang-una, mga kapatid, na kasagutan ko mula sa Bible, sa verse 24, ay ganito. By praying that He would be with His disciples. Ayun po. By praying that He would be with His disciples. Kakaibang prayer ito, mga kapatid. Parang tinitingnan ko dito si Lord na talagang shepherd, parang tatay, parang nagmamahal. Imagine, mga kapatid, itong binasa po natin ay prayer ni Lord. At alam natin na si Lord ay God. Kaya nga, pagka inilagay po dito yung tunay na kalagayan, magugulat po talaga tayo. The prayer of God. Parang ganyan po yan. Hindi lang po siguro tayo sanay. Pero yan po ang katotohanan. Kung ilaladlad natin yung deity ni Jesus Christ, ganyan ang pwede nating sabihin the prayer of God. At ano yung prayer ng God Himself? Sa Diyos na Father ay, mga kapatid, sa 24, ang kanyang mga disciples ay nasa Kanya. Sapagat alam natin, ang tagpong ito ay panahon na po ng malapit na pong pagbabalik ni Kristo sa langit, malapit na po silang maghiwalay. Tapos na po tayo sa chapter 17 tonight, bukas chapter 18. At sa chapter 18 ay ipapakita ko naman sa inyo how Jesus was arrested. Kaya po magkakahiwalay na. Tingnan niyo po yung prayer ng isang ama dito. Prayer ng isang Diyos. Sabi, mga kapatid, ng 24, Father, sabi ni Lord sa Ama, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Di po ba, mga kapatid? Parang napakasarap na ganyan ang prayer ng ating Creator para sa kanila. And of course, eventually sa atin din naman. So nakikita ko dito, mga kapatid, ang longing, parang ayaw niya ng separation, parang gusto niya ng fellowship, gusto niya ng relasyon, gusto niya ng unity, gusto niya ng pagsasama-sama. Yan ang ipinapakita dito. Parang ayaw niya nang mahiwalay ang kanyang mga disciples sa kanya. Ang sabi niya rito, Ama, I want those you have given me to be with me where I am. At siguro, mga kapatid, ang prayer na yan ay hindi dyan sa panahon na yan matutupad. Dahil hindi talaga yun matutupad on that particular time. Kundi dun po sa langit ang tunay nilang reunion. Pero dito, mga kapatid, makikita na po natin yung puso ng isang Diyos. Puso ng ating Panginoon. Kaya ang ating tema tonight is Prayer Focus Reveals Heart. Ang focus ng ating prayer ay revelation ng ano ang laman ng ating puso. May mga Kristiyano kasi daw na sobrang babaw talaga ang mga prayer nila. Nako, ganito, ganyan. Ayoko nang sabihin. Basta material things, masyadong temporal, masyadong physical, masyadong earthly, ganyan po. Pero si Lord, makikita po natin iba ang kanyang prayer. Ang kanyang prayer ay ang kanyang mga disciples ay mapa sa kanya. Ano yung purpose ng prayer ni Lord na yon? Makikita naman natin, ang sabi niya, napakatayog na naman ang purpose. To see or to show His glory to His disciples sa verse 24. Basahin ko, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory. The glory you have given me. Ang sabi ng ating Panginoon. So parang ganito ang nangyari, mga kapatid. Ang ating Amang Diyos nagbigay ng kaluwalhatian kay Jesus. At gusto ng ating Panginoon na iyan ay ibigay o ipakita niya rin sa kanyang mga disciples. So mga kapatiran, napakatindi pala nung purpose na yon kung bakit gusto niya na ang kanyang mga disciples ay maging kasama niya. Ako'y naniniwala na ito'y nangyari na. Kasi ngayon, ang mga disciples ay nandun na sa langit. Lahat sila, yung 11 disciples, praise God by faith.
Literally, nasa piling na sila ni Jesus Christ at nakita na po nila ang tunay na glory ng ating Panginoon. Kaya mga kapatiran, sa panahong ito ng uncertainty, sa panahon ng chaos, ng COVID, sa panahon ng kahirapan, sa panahon na ito na tinatawag talaga nating crisis, don't lose heart. Meron pa talaga tayong bala, ika nga. Ang ibang tao dyan, wala nang kabala-bala. Yung iba gusto nang magpakamatay, ang gusto nang magwala. Ang iba dyan, mura na lang dito, mura doon, nanggugulo sa politika. Ang iba naman ay talagang nagpapakalayaw na sapagkat alam nila na wala na silang pag-asa. Pero tayo mga kapatid, ang dami-dami nating bala dahil kay Jesus na ating Panginoon. Time will come mga kapatid, itong prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na gusto niyang itong mga disciples na nasa tabi niya upang makita niya ang kanyang glory, ito'y mangyayari sa atin mga kapatid. Ano yung purpose ng pagpapakita ng glory, mga kapatid? Ang sabi ko dito, ano yung reason? Ano yung reason na ibibigay niya yung kanyang glory? Basahin ko mga kapatid ng buo at pakinggan niyo po. Sabi niya, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Okay? And to see my glory, upang makita ang kaluwalhatian. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So ganito po yun mga kapatid, ng Ama na sa langit, binigyan si Kristo ng kaluwalhatian. Ang tanong, bakit binigyan ng Ama ng kaluwalhatian si Kristo? Ang sagot ng Biblia ay dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig na meron ng Ama sa Kanya before the creation of the world. So lumalabas mga kapatid na talagang si Jesus Christ, wala pa ang langit at lupa, wala pa si Adan at Eva, wala pa si Abraham, wala pang material things, wala pang creation, mga kapatiran, ay nag-i-exist na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga itinuturo talaga natin ng matigas na si Kristo ay Diyos. Ano siya? Kung siya ay nandyan na before the creation of the world. Halimbawa, mga kapatid, itong aking tablet na to, ito yung panahon na ang Diyos ay nag-create ng langit at ang lupa, mga bituin, mga buwan, etc., galaxy, everything, ganyan, dito. Tapos dito naman niya nilikha si Adan at Eva. Okay, kung pupunta po kayo dito, ito yung eternity past. Ito yung before the creation of the world. Nandito na si Christ. At sa panahon na ito na nandito na si Christ, binigyan siya ng Ama ng glory. Ang sagot ng Biblia kung bakit ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Pero ang matindi nito mga kapatiran na hindi ko talaga ma-comprehend easily, hindi ko maintindihan mga kapatid, napakabigat para sa akin. Ako'y natutulala kanina habang binubulay-bulay ko ito. Yung glory ng Ama ay ibinigay sa kanyang anak dahil sa kanyang pag-ibig. At itong si Jesus Christ ay masyadong generous, ibibigay niya rin ito sa atin. Ibibigay niya ito sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples, at sa kanyang mga future disciples. Kung alam mo tong katotohanan na to, malulungkot ka pa ba? May panahon ka pa bang malungkot? May panahon ka pa bang mag-worry sa COVID? May panahon ka pa ba o maiisip mo pa ba na ikaw ay merong physical na karamdaman kung alam mo ang truth na to? Because sabi nga, you will know the truth and the truth will set you free. Ang problema talaga sa maraming Kristiyano, kulang ng bala, kulang ng kaalaman, kulang ng knowledge, kulang ng Bible study. Kaya maraming naitatago ang diablo sa atin na mga rights sana natin at mga provisions ni Lord sa atin because we lack Bible knowledge, Bible teaching, Bible truth. O yan na naman. Bakit maraming Kristiyano na matapos na born again, napasama sa simbahan natin, bumabalik sa Iglesia ni Cristo? Lack of knowledge, ignorance. Bakit naaakin ng dating daan? Born again na, Christian na, kulang sa turo. Ang natutuhan kasi sa simbahan, puro Hillsong, puro kanta. Pagkantahan nakapikit, pinifeel. Hindi naman masama ang kantahan. Pero kung yan lang ang bala mo, ay hindi ka tatagal. So mga kapatid, look at this.
Ulitin ko lang yung binasa kong 24, for the sake of retention. Father, I want those you have given to me to be with me where I am. Sa langit na po yun, and to see my glory there. The glory you have given me, because, Father, you loved me before the creation of the world. Second point, sa question na, how did Jesus show His heart? Paano ipinakita ni Kristo ang kanyang puso? Pangalawa, by praying for the world and personally laboring for them. Pakinggan niyo po itong aking nakita dito sa verse 25 to 26. Kahit na ako po ay na-move sa talatang ito, mga kapatiran. Kasi alam niyo mga kapatid, ang masarap sa trabaho ko, bago ko maibigay sa inyo ang sarap at sustansya ng Word of God, ako muna ang nabiblessed. Ako muna ang lumalakas. Ako muna ang tumitibay. Ako muna ang natututo. Yan ang benefits namin. Kaya kayo dyan na hindi nagpe-preach, mag-preach na ho kayo. Kasi by default system, bago ka makapagbigay, ikaw muna ang dadatnan. Kasi magiging alulod ka ng pagpapala. Kaya hindi po ito parusa. Ang pagpipreach ay blessing, mga kapatid. At lagi ako naniniwala that preaching is God's appointed means to save people. Kung kayo'y naniniwala sa salvation, sa gospel, dapat talagang i-preach natin yan. May mga tao naniniwala sa gospel, ayaw namang ibuka ang bibig. Naniniwala sa power ng gospel, that the gospel is the only way upang ang tao'y maligtas. Ayaw namang magsalita. Ayaw mag-preach. Ibig sabihin, hindi siya convinced totally. Pero kung naniniwala ka that the gospel is the only way, bakit hindi mo yan i-preach at hindi mo yan ipangalandakan? Kung naniniwala kang that's the one and the final remedy for the miserable condition of man. Because remember, the gospel is the Lord Jesus Christ. Number 2, nasagot ko by praying for the world. Nakita na naman natin dito ang puso ng Panginoon. Ipinag-pray niya ang sanglibutan and personally laboring for them. Tingnan niyo mga kapatid, ipakita ko sa inyo isa-isa. Napakahalaga po nitong verse na to, mga kapatid. Ang sabi ko po diyan, notice how he approached God in relation to the world. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang context ng pinag-uusapan natin is Jesus Christ is nakatingin, is looking up to the Father God. At siya ay nagdadasal. So mga kapatid, ang sabi ko, notice how he approached God in relation to the world. Tingnan natin kung paanong in-approach ni Jesus Christ ang Ama in relation to the world. Verse 25, ang sabi po doon ni Jesus Christ, righteous Father, though the world does not know you, and I know you, and they know that you have sent me. So makikita po natin dito mga kapatid, na dito sa verse 25, ang context na po talaga dito ay pinagpipray na ni Lord dito ang sanglibutan. Kagabi, pinagpray niya ang kanyang mga disciples. Ngayon naman ay sanglibutan. At ang ganda ng kanyang pasok, righteous Father, matuwid na Ama. Bagamat ang mundo hindi kayo nakikilala, pero kilala ko kayo. At alam nila na ako'y sinugo mo. Next, notice what He did for the world. Pansinin niyo mga kapatid, ang ginawa ni Kristo sa sanlibutan. Ito yung tinatawag kong personally laboring for them. Bakit ko nasabing personally laboring for them? Bakit ko nasabing nagpakahirap talaga siya sa sanlibutan? Ang sabi ng 26 ay ganito, I have made you known to them. Ano sa Tagalog yun? Ipinakilala ko kayo Ama sa kanila. At ang sabi niya pa dito, and I will continue to make you known. At ipagpapatuloy ko ang pagpapakilala sa kanila tungkol sa inyo. So may salitang, nakikita niyo po yung continue and will continue. Dito ko nakita ang idea na si Lord ay nag-labor, naghirap, alang-alang sa sanlibutan. Ngayon, notice naman yung purpose ng kanyang labor sa verse 26 pa rin. In order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. Mga kapatiran, dun sa portion na yun, ako po honestly ay napatingala. Dahil kagulat-gulat po
para sa akin yung talatang 26. Sapagkat ang nakikita ko dito, sinasabi mismo sa prayer ni Jesus Christ na na-reveal ang kanyang puso, ako'y pinakilala ko, Ama, kayo sa kanila. At patuloy ko kayong ipinakikilala sa kanila. In order, ito na, upang ang pag-ibig, in order that the love you have for me may be in them. Ano pinag-uusapan dito? Hindi na po disciples. Ang context na po ay tungkol na po sa sanlibutan. At pinapakita ni Jesus Christ dito na nagkaroon siya ng labor upang ang pag-ibig na meron siya na galing sa Ama ay mapasa kanila. Hindi lang yung pag-ibig. And that I myself may be in them. Wow, my goodness. Parang masyado po akong namamangha. Masyado po akong namamangha sa pag-ibig na sinabi dito. Sa effort ni Lord para sa sanlibutan. Now, mga kapatid, ako po'y nagsishape ngayong gabi ng puso, ng damdamin, ng conviction sa ating mga kasamahan. Na kailangan magkaroon tayo ng malalim na conviction at na ituturo talaga natin sa Bible kung saan natin hinugot ang ating conviction na yon. Na talagang mahal pala talaga ng ating Diyos ang sanglibutan. Alam nyo mga kapatid, now it makes sense to me what John 3:16 is all about. Ngayon ko lang masasabi sa inyo yan mga kapatid. Now, maliwanag na sa akin ang pinakapuso ng Biblia na John 3:16 ay ito po ang talagang mga karugtong. Ulitin ko po yung 26. Pakinggan niyo po. Kainin niyo po ito. Sabi niya sa verse 26, I have made you known to them, God the Father. And I will continue to make you known. Why? In order that the love you have for me may be in them. Gusto ni Jesus Christ na yung love ng Father na iniukol sa kanyang kaisa-isang anak ay mai-transmit sa sanlibutan. Bakit ko nasabing sanlibutan? Because that is the context of that prayer. Hindi lang yung pag-ibig ng Ama sa kanya ang ma-transmit sa sanlibutan, pero sabi niya, and that I myself may be in them. So mga kapatiran, grabe pala talaga ang pagmamahal. Now it makes sense to me yung John 3:16 talaga. Ano sabi ng Biblia? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya mga kapatid, huwag pala nating mani-maniin itong mga tao sa sanlibutan. Huwag pala natin itong i-despise. Huwag pala natin itong mga kapatid parang babaliwalain. Hindi pala pwede yun. Ayaw pala ng Diyos yun, mga kapatid. Dahil kung tayo ay tagasunod ni Kristo, lahat ng mahalaga kay Kristo ay mahalaga sa atin. Lahat ng mahal Kristo ay mahal natin. Hindi tayo pwedeng kumontra kay Lord. Mali. Mga kapatid, ngayong gabi ini-stress na naman ni Lord ang ating mindset, ang ating ministry perspective. Binibigyan na naman tayo ni Lord ngayong gabi ng katotohanan na ipapasok natin sa ating puso upang talagang maging tunay tayong ministro ni Kristo. Now, let me give you my summary. We understood tonight the prayer focus of Jesus or God's prayer object. Ngayong gabi, naintindihan natin ang focus ng panalangin ni Kristo, panalangin ng Diyos, focus ng panalangin ng Diyos. And in this longest prayer of Jesus, we felt His love as well as His heart. Yan po talaga ang aking masasabi. Ramdam ko ngayong gabi ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan. Ramdam ko ngayong gabi ang kanyang puso. Now we could affirm through the Bible that God, the Triune God, really loves the world based on the Bible. We know more. We now know fully the meaning of John 3:16. Ulitin ko mga kapatid. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Panginoon. So I'll give you my recommendations for tonight, mga kapatid. Isa-isahin po natin ang aking po mga recommendations or propositions. Una, you pray. That's it. Manalangin po tayo. But, before you do that,
You need to settle your spiritual account by asking yourself, am I a child of God? Okay, my recommendation is mag-pray ka. Pero bago ka mag-pray, baka hindi ka pa tunay na anak ng Diyos. Kasi mga kapatiran, ganito po yun, mga kaibigan, mga bisita po natin. Ang prayer na itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples ay ganito, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Ang unang-unang nakasulat doon is, aming Ama. Ang prayer po ay associated or ito po ay karapatan lamang ng isang anak. Kasi paano mo siya matatawag na ama kung hindi kanya anak? That's the logic there. Yan ang tanong dyan, anak ka ba ng Diyos? Kasi kung anak ka ng Diyos, that's the time that you could pray. That's the time that you could say, Our Father. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, paano ka makasasabi na ama mo siya? Paano ka makapagpipray? Ang prayer po is talking to God. Conversing with God. Conversation with God. Paano ka makikipag-usap sa Diyos kung ang Diyos ay kaaway mo? You need to settle your spiritual account. Kailangan muna nating ma-settle yung aspect na yun bago natin ma-enjoy ang pananalangin at matawag natin siyang Ama, our Father, Daddy. May namamagitan pa, kasalanan. Kung hindi mo pa sinasabi sa bibig mo na ang Diyos ang iyong Ama, tinatanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, pasensya, pero hindi ka pa tunay na anak ng Diyos. Yes, nilikha ka ng Diyos, pero hindi ka anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. John 1:12, ang sino mang sumampalataya at naniwala ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, kailan na tayo binibigyan ng karapatan? Hindi nung tayo ay tulog. Hindi nung tayo ay sanggol pa. Binigyan niya tayo ng karapatang tawagin ng anak ng Diyos nang tayo ay sumampalataya. At kailan ka sumampalataya, mga kapatid? Nung binuksan ng Diyos ang puso at isip mo at lumabas sa bibig mo, Panginoon, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita bilang Panginoon at Hari ng aking buhay. Doon ka naging anak ng Diyos. At kapag anak ka na ng Diyos, kapatid, that's the time that you can enjoy praying. Saan ako naghuhugot ng katotohanan ito? Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran at sweldo ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan dito ay spiritual separation, eternal separation from God. But the gift of God is what? Eternal life. In whom? In Christ Jesus our Lord. Ganda po, balancing-balanse. May tinatawag ditong kamatayan, pero may tinatawag din ditong buhay na walang hanggan. May binabanggit ditong wages of sin, pero may binabanggit din ditong gift of God. And that is the Lord Jesus Christ. Saan ka pa, kapatid? Ito na, binibigay na sa ni Lord ang pinto. Kung maiintindihan mo to sa tulong ng Holy Spirit, sana ay ayusin natin ang ating pong spiritual account or spiritual standing before God. You pray. But before you do that, you need to settle your spiritual account. Ayusin mo. Alam nyo, ang cellphone, mga kapatid, hindi maayos ang performance kapag may mga issues. Kahit na ano pang gawin mo. Laging kailangan mong i-restart, kailangan mong i-update ang ganito. Kung may mga issues, kung may virus. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kung may issue si Lord sa buhay natin, no matter how you pray, the Lord will not listen to you. Mga kapatid, napakahalaga po ng katotohanan. Pangalawa, na recommendation natin, pray for big and noble things. Bakit ko nasabi ito, mga kapatid? Kasi nga po marami sa atin, kapag nagpipray tayo, laging material na bagay. Lord, sana po maka-abroad ako. Gabi-gabi. Yung iba, Lord, sana yumaman ako. Lord, sana po yumaman ako. Puro material, puro personal, puro pansamantala, puro temporal na bagay, puro makalaman. Lord, paputiin niyo po ako. Lord, pabatain niyo po ako. Puro ganun lang, mga kapatid. Ano bang tingin natin sa Diyos? Ang Diyos ba ay talagang nalulugod sa ganitong klase ng mga prayers? Remember, mga kapatid, your prayer focus reveals who you are.
Ipinakikilala mo sa Diyos ang iyong sarili. Tingnan niyo po yung prayer dito ni God, ni Jesus as God. Napakalalim, napakalaki, napakatindi. Dalawa ang kanyang prayer item dito. Nasilip natin ang puso niya. He prayed for his disciples to be with him. Fellowship. Time. Ganyan talaga ang Diyos. Lagi niyang gusto ang fellowship sa atin. Kaya importante yung prayer time, talking to Him, conversing with God. Yan, napakahalaga po yan. Dito kitang-kita ko po. In fact, that was the prayer of God. That His disciples would be with Him. Ganyan din po. Hindi nagbago ang Diyos sa aspect na yan. Yan pa rin ang kanyang kalikasan. Yan pa rin ang isang personal God. Yan pa rin ang tinatawag kong relational God. Hindi po siya religion God. Siya po'y Diyos ng relasyon. So mga kapatid, pray for big and noble things. Do not simply pray yung mga na mga maliliit na bagay. May mga tao dyan, wala nang ipinag-pray kundi COVID. Araw-araw COVID. Hindi na lumalim ang prayers. Lord, sa panahon ng COVID, gamitin mo ako para mag-preach. Lord, sa panahon ng COVID, sana makapagsalba ako ng kaluluwa sa impyerno. Lord, sa kabila ng COVID na to, patatagin mo yung faith ko para sa iba. Naku, marami dito sa Ayala, hindi na lumalabas ng bahay sa takot sa COVID. Mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo. Pero ang takot sa COVID, malaki pa sa impyerno. Wala. Matatalino. Pero ang pananampalataya ay lampa. Matatalino. Maraming pinag-aralan. Pero sa spiritual domain, wala siyang magawa. Wala siyang accomplishment. Dahil natuhog na siya ng takot. Mga kapatiran, pray for big and noble things. Ipag-pray natin ang evangelization. Ipag-pray natin ang church natin ay magamit sa global evangelization. Magbigay tayo mga kapatid ng malalalim na prayer na sana gabi-gabi sa ating preaching may isa o dalawang naliligtas. Napakahalaga po nun mga kapatid. Huwag yung puro, Lord, ganito, puro ganito, Lord. Ang bubong namin, Lord, may tulo, Lord. Lord, si Junior po, Lord, mawawalan ng trabaho next month, mamamatay na kami, Lord. Alam niyo mga kapatid, kapag ganito ang prayer natin, talagang nare-reveal ng ating prayers ang ating puso. Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, prayer is not always the answer. Alam niyo sa Biblia, mga kapatid, sa James 4:3, when you pray, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So mga kapatid, importante ang prayer. Pero before you pray, you check your motives, you check your perspective, you check your intention, you check your purpose. Kapag mali ang purpose, don't pray anymore. Because I tell you, prayer in that particular context is not the answer. The answer is, magbago muna tayo before we approach God. The last but not the least, number 3, develop collective spirit as an evangelistic church. So mga kapatiran, ngayong gabi, makikita niyo po ito. Gusto ko sanang maintindihan niyo po itong portion na sinasabi ni Jesus Christ. Napaka-evangelistic nung verse 26. Kaya nga dito na didevelop sa aking puso mga kapatid na dapat talaga ang church natin ay evangelistic. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, ang Diyos Ama ay may ibinigay sa kanyang glory. At ang sabi niya mga kapatid, yung glory na yon ay ibinigay ng Ama dahil sa pag-ibig na gusto niya ring maipasa sa iba at maging ang kanyang sarili sa sanlibutan. Talagang si Lord, mga kapatid, napaka-evangelistic. Laging kaluluwa, laging salvation, laging yung purpose ng Father ang kanyang gustong dalhin sa sanlibutan. Kamusta na ang simbahan po natin? Tayo ba ay nandun sa kalagayan na yon? Ang church ba natin ay masasabi nating ang kalagayan ay talagang sa mata ng Diyos ay, kumikilos ba tayo? Dun sa actuation na dapat yung ini-expect sa atin. Remember mga kapatiran, ang inutusan ng Diyos sa panahon natin ay ang church to go and make disciples. Kaya dapat hindi mawawala ang evangelistic spirit.
ng simbahan. Hindi po tayo tinawag para laging maipon. Hindi tayo laging tinawag para mag-ipon-ipon sa isang building. Tayo tinawag ng Lord para maghiwa-hiwalay at makakuha tayo ng mga bagong disciples ni Jesus Christ. Lakasan po natin ang ating evangelism. Huwag po tayong patalo sa iglesia. Huwag po tayong patalo sa Muslim. Huwag po tayong patalo, mga kapatid, sa atheism. Huwag po tayong magpatalo sa mga propagandist ng sanglibutang ito. Ang daming propaganda ngayon, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, isang araw, nagulat po ako. May ipinakita sa YouTube. Mga kabataan, 19 anyos, may hawak na Armalite. Sabi niya, ako si ganito, halimbawa pangalan niya, ako si Romeo Galvez, 21 years old, ako po ay tapos sa UP, at isa po akong NPA, 21 years old. May tumayo naman, babae. Ang pangalan niya, sabi niya, I forgot, pero sabi niya, I'm Vivian De La Cruz, I'm 23 years old, nakatapos po ako ng college, at ako po ay isang NPA. Hindi ko maintindihan yan, mga kapatid. Kaya sabi ko, mabuti pa itong mga tao na to, talagang may commitment sa kanilang grupo. Kaya alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, tayo dapat talaga ma-challenge sa mga nakikita natin ito. Sa totoo lang, mga kapatid, ibigay man natin ang buhay natin kay Lord, we have nothing to lose. Kasi I always remind myself, I was dead already before. God gave me, an opportunity to live again. And now I live. And this life must be offered to the Lord's work, no matter what. Salamat sa gabing ito, mga kapatid. Sana po nagkaroon po tayo ng mga challenges muli. Kumain na naman tayo ng katotohanan ng Diyos mula sa Biblia. Sana po, mga kapatid, ay talagang nagkaroon naman ng kalakasan at masasabi niyo, Pastor Jim, hindi sayang ang gabing ito. Marami na naman akong napulot ng mga spiritual gems mula sa salita ng Diyos. And I praise God for that. Mga kapatiran, salamat po. Pwede po ba tayong manalangin? Pagkatapos po, meron po akong konting announcement. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong lakas at katotohanan. Salamat sa inyong salita. Salamat, Lord, sapagkat binigyan mo na naman kami ng mga spiritual gems na magiging pundasyon at pagkain namin. Salamat po sa guidance, sa edification, sa equipping ministry, sa evangelization. Salamat po sa ginawa niyo sa amin tonight. Panginoon, ipinapanalangin ko ang lahat ng nakinig na sana po ipatuloy yung pagpalain. Mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng sanglibutan, sumayin nyo ang Ama, sumayin nyo ang banal na anak, at ang banal na Espiritu. Ito po ang aking panalangin, priestly prayer in Jesus' name. Amen and amen. So bago po tayo mag-iwahiwalay, mga kapatid, gusto ko lang po i-announce sa isang bagay. Kung sino man po sa atin ang nakikinig gabi-gabi, kayo po ay mga bago lang, kayo po ay bunga ng aming watch party, gusto po namin kayong lumago kay Kristo, gusto po namin kayong turuan ng mga elementary teachings, meron po kaming ini-offer na online EBS, ang tawag namin dito, online EBS. Ang ibig pong sabihin ng EBS ay Evangelistic Bible Study Online Evangelistic Bible Study. Ito po ay para sa mga baby namin, spiritual babies. Kung bago ho kayo, pananagutan po namin na bigyan kayo ng gatas para lumago kayo sa pananampalataya. Kung ganyan po ang kalagayan nyo, mga kapatid, please contact Charlene Anyunuevo at sa kanya po kayo magpa-enroll. Magsisimula po ang ating pong online EBS by August. Please let me know, mga kapatid, kung talagang nakita nyo ng katotohanan, kailangan mabigyan po kayo ng tamang pundasyon. Kung meron kayong questions, please PM me at I am willing so much to answer all your spiritual questions. Amen? So salamat po sa Panginoon, mga kapatid. God bless you at good night, mga kapatid. See you tomorrow. See you tomorrow morning. See you tomorrow night. Kung buhay pa ho tayo, magandang gabi po sa ating lahat. God bless and God bless. Amen po.